Ang naging title ng ating pag-aaralan ay Kami ay Tao Lamang. Parang kanta niya na yan, Tony Castelo. Tony Castelo, kami ay tao lamang. Nagkakamali, no? Acts 14 na tayo. Yan. Mga gawa ng mga apostol 14. Ngayon, sinabi ni Santiago, ni James sa Ingles, James 1:12, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Ngayon, ito ang talata sa Biblia na naglalarawan sa taong tulad ni Pablo. Bagamat dumaan siya sa mga pagsubok, hindi ito naging hadlang para hindi niya ipagpatuloy ang gawa ng Panginoon. Nagpagaling siya ng may sakit at gusto niya ikalat ang magandang balita ukol kay Jesucristo. Ngayon, kung matitignan po natin yung ginawa ni Pablo, gagawin ni Pablo dun sa chapter 14, parang nagawa na rin ni Pedro at Juan dun sa chapter 2 at 3. Yan. So, lagay na. Pero bago natin ituloy, no? Bago natin talakayin yung mga salita sa Acts 14, gusto ko munang banggitin ang isang bagay na dapat nating malaman at gusto kong ibahagi sa inyo. Ngayon, ito po yung mga hindi na pag-uusapan masyado. Mahalagang makilala natin ang isang lalaki na nagngangalang Stephen Langton na arsobispo ng Canterbury noong 1200s. Medyo matagal na po siya. Noong 1227, isang taon bago siya namatay, nagpasya siyang makakatulong kung tayo magkakaroon ng mga kabanata at talata sa Biblia. Kasi hanggang sa puntong yun, walang mga marka ng kabanata at taludtod. Ngunit nagpasya siyang makakatulong na gawin iyon. Ngayon po, malaman nyo, ito ang kanyang layunin na magkakaroon ng isang paraan upang magawang madaling mahanap ang isang talata ng banal na kasulatan sa halip na sabihin ito sa ilang scroll o ilang pahina na madali mong mapupuntahan. Ngayon, kung susubuin po natin, nung dumating ang salita ng Diyos sa atin, sa mga scroll siya, mga libro siya, ayan. Ngayon, wala pa po siyang numero ng verses, wala siyang chapters. Isang buong libro siya. Kaya ang usapan nila lagi, ano bang page? Ano ang pahina? Kaya siya ang nag-introduce ng chapters and verses. Kaya, I guess, utang natin sa kanya yung task na yan. Ang pinakaunang edisyon ng mga Biblia na may mga kabanata at mga talata ay ang Wycliffe Bible na isinalin sa English noong 1300s. 1382 daw yun, sabi. At kaya mula nun, nagawa natin gumaling sa isang particular na aklat na may isang tiyak na kabanata at isang tiyak na talata. Yan, tuloy natin. Bakit ko nabanggit ang bagay na to? Ang simula ng ating teksto ay nagsimula sa gayon din ang nangyari sa Ikonyo. Yan. Hindi pa parang meron itong nilalarawan bago mangyari ang mga susunod na pangungusap. Ibig sabihin, ang pagkakahati ng mga chapters at verses ay meron mga diferensya. Kasi mga tao lamang. Yan. Datapwat sa kabuuan ay malalaman din natin ang mensahe. Mas ayos pa nga dahil mahihikaya tayo na aralin ang mga chapter na sinundan at dadami din ang ating kaalaman ukol sa salita ng Diyos. May kadahilanan naman yun. Ngayon, ito na. Yung bago dumating yun, Acts 13:49-52, sinabi na, kaya't lumaganap sa buong lupain, yung lupain ng Antiqua sa Pisidia, ang salita ng Panginoon. Verse 50, ngunit ang mga pinuno ng lungsod at ang mga debotong babae na kilala sa lipunan ay sinulsulan ng mga Hudyo upang usigin sina Pablo at Bernabe at palayasin sa lupain iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon at sila'y nagpunta sa Ikonyo. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay napuspos ng kagalakan at ng Espiritu Santo. Ayan. Maganda pong maging reminder sa atin na ito pong lahat na to ay dahil sa pagtatapuspos ng Espiritu Santo, marami tayong magagawa, maraming magiging himala na dahil sa Espiritu Santo. Ayan. Verse 14, na tayo. Gayon din ang nangyari sa Ikonyo. Nangyari, chapter 13-14 na tayo, sina Pablo at Bernabe ay pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Napakahusay ng kanilang pangangaral, kaya't maraming Hudyo at Griego ang sumampalataya. Gayunman, may ilang Hudyong ayaw sumampalataya. Sinulsulan pa nila ang mga hentil at nilaso ng isip ng mga ito laban sa mga kapatid. Ngayon, yung chapter 13, yung last nun,
parang nabigyan ng emphasis yung sinulsulan. Kasi ito na naman, sa chapter 2, nagkaroon na naman, sinulsulan na naman. Ang kabanata ay nagsisimula sa salitang gayon din ang nangyari sa Iconio. Maalala niyo na natapos ang nakaraang kabanata kay Paul, kay Pablo at kay Bernabe na umabot sa isang magandang bilang ng mga hentil sa lungsod ng Antigua o Antioch sa Pisidia, at ngayon lumipat na sila dito habang binubuksan natin ang kabanata. So lumipat na sila doon. Tignan natin ang mapa kung nasan sila. Ayan, kung makikita nyo, ito yung Antigua sa Pisidia. Ayan, nandyan sila. Lilipat sila sa Iconio. Ayan. Pumasok silang magkasama sa sinagoga ng mga Hudyo at nagsalita sa paraan ng ang isang malaking bilang na parehong mga Hudyo at Griego ay naniniwala. Ayan. Ang tinutukoy ni Lucas, kung malalaman nyo, siya ang nagsumulat ng mga gawa ng mga apostol, si Apostol Lucas, ay ang mga hentil sa sinagoga ng mga Hudyo na nakarating sa pananampalataya sa pamamagitan ng Judaismo. Ngayon, ang sabihin ko sa inyo, ang karamihan sa audience sila ay mga Jewish. Nandun sila. At naniniwala sila sa mabuting balita na mensahe na dinala ni na Pablo at Bernabe. Ngunit, pag-ating may ngunit, may mga hindi naniniwala ng Hudyo. Pansinin nyo, nag-udyok sa mga hentil at nilason ang kanilang pag-iisip laban sa mga kapatid. At sabi ko kanina, sinulsulan. Masamang pakinggan, pero yun yung ginawa talaga eh. Sa madaling salita, sinisiraan nila sina Pablo at Bernabe sa pamamagitan ng pagsasabi ng lahat ng uri ng masamang bagay na sinusubukang sirain ang kanilang reputasyon. Meron ba sa inyo ang naging biktima ng slander o siniraan ng mga tao dahil sa hindi magandang pakikisama at dahil naiinggit at kung ano pang kadahilanan? Di ba masakit yun? Ngayon, tingnan natin kung paano siya tumugon. Tingnan natin ang pangatlong talata. Ang sabi ito, nanatili roon ng matagal sina Pablo at Bernabe. At buong tapang, ito pa yung next nilang move, silang nangaral tungkol sa Panginoon. Pinatunayan ng Panginoon na totoo ang pangangaral nila tungkol sa kanyang kagandahang loob sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Medyo kakatuwa ito kasi isipin nyo, sinisiraan na sila, pero sabi, nanatili silang matagal. Hindi sila naantig. Patuloy pa rin silang nangaral at gumawa ng mga himala. So, dalawang bagay pa yung ginawa nila. Kung ako yun, kapag sinisiraan tayo, kapag tayo ay pinagsisinungalingan, ang huling bagay na naisip natin gawin ay ang manatili pa. Parang, ayoko na nauusapan, alis na lang ako. Ganyan, yun yung ating first move. Pero, baliktad sila. Sabi nila, kapag sinisiraan, ang sabi nila ay, tayo ay mananatili dito. May pangkaraniwan lang sa ating mga tao, lalo na sa hindi Kristiyano, kapag nakarinig ng negatibong bagay tungkol sa isang tao, totoo man o hindi, sasabihin, malamang totoo. Kaya isipin mo, para wala na usapan, alis na ako. Nakakatuwa lang kasi na nanatili sina Pablo at Bernabe at nagpatuloy lang sa pagiging tapat at inang point nila. Patuloy silang naging tapat at nagsaysay tungkol sa mabuting balita ni Jesus. Ngayon, may ganoong karunungan o wisdom sa palaging nakatungo lang at pagpapatuloy na gawain ng Panginoon. Natuto tayo maging humble, mapagkumbaba. Meron niyang mga talatang nagsasabi ukol dito. Sabi sa Proverbs 21, ang Kawikaan 21:23, ang sabi, ang pumipigil sa kanyang dila ay umiiwas sa masama. Naalala ko, tinikwento ng lolo ko kasi, magsasaka siya. Nag-aaral yun. Tapos sabi niya gano'n, alam mo, yung magsasakang ginawa ko, hindi marunong eh. Kasi nakatingin siya sa araw. Binibilang niya yung oras. Kaya mangyayari, imbes na yung buong palayan ko, matapos siya maghapon, kalahati lang ang magagawa niya kasi binibilang niya oras. Sabi niya, yung isang yun, matatapos na kasi nakatumulong siya. Kasi hindi niya binibilang yung oras. Nakafocus siya doon sa inaaralan niya. Yan. Sila daw ng kanyang kalabaw, ang nag-aaral, pero natatapos niya. Pareho lang sila nagsimula. Ayan. And so verse 4 to 7 na tayo. Kaya't nahati ang mga tao sa lungsod. May pumanig sa mga Hudyo at may pumanig din sa mga apostol. Binalak ng ilang mga hentil at mga Hudyo kasama ng kanilang mga pinuno na saktan at pagbabatuhin ang mga apostol. Subalit nang malaman iyon ng dalawa, sila'y tumakas papuntang Listra at Derbe.
na mga lungsod ng Liconia at sa mga karating na lupain. At doon sila ay nangaral ng magandang balita. Ngayon, sinulat din ni Lucas to na umabot ito sa punto kung saan kailangan nilang magmuko na. Pero na, umalis na tayo, magmuko na tayo upang magmuko na. At alam mo na talagang naniniwala ako na ang bahaging ito ay hindi lang parang sabihin na Pablo at Bernabe na kailangan nilang hayaang umayos din ang mga bagay. Kasi alam nila na hayaan lang nila to kasi ang Diyos na ang bahala sa kanila. Ipagpapasa Diyos na nila to. Mananampalataya dahil alam mong nakuha nila ang isang bayan na puno ng mga tao na kagagaling na sa pananampalataya kay Jesus. Ngayon hahayaan na naman ang Diyos ang magpatuloy sa kanila. Yan. Nandun sila sa Lystra at Derbe. Yan. Makita mo kung saan sila nagpunta sa mga lungsod ng Lystra at Derbe. Ang Lystra, kung malalaman nyo, ang pinanggalingan ni Timothy. Ayan. Ngayon, si Pablo, hindi niya kaagad-agad kasama si Timothy nung mga panahon yan. Yung pangalawa niyang paglalakbay ng misyonero sa Kabanata 16. Ngayon, doon lumaki si Timothy sa Lystra. Ngayon, kung naisip niyo yung pangalang Eunice, kamag-anak niya yun. Ayan. Nandun siya. So, lumipat sila, galing doon, Lystra, Derbe na siya. Ayan. Basta susundan niyo kasi mamaya babalik naman tayo. Sa verse 8, sa Lystra may isang lalaking hindi nakakalakad dahil lumpo na ito mula pa nung ito'y isila. May naisip ako dito. Siya'y nakaupong nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpo ay may pananampalatayang siya'y mapapagaling. Tintigan niya ang lumpo, verse 10, at malakas na sinabi, tumayo ka ng tuwid. Lumukso ang lalaki at nagsimulang lumakad. Ngayon, naalala ko dito, ilang pinag-aralan natin ito ng chapter 2. Yan. Si Pedro at Juan naman ang naggawa ng himala noon. Isipin nyo, after so many years, hanggang sa maraming panahon, maraming mga taon, ginagawa pa rin si Pablo naman, tsaka si Bernabe yung gumagawa. Yan. Verse 11, nang makita ng mga taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Liconia, nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao. Tinawag nilang Sus at Bernabe at si Pablo na may Hermes, sapagkat siya ang pangunahing tagapagsalita. Nasa bungad ng lungsod ang templo ni Sus. Ang pari ni Sus ay nagdala ng mga toro at mga kwintas na bulaklak sa may pintuan ng lungsod. Nais ng pari na at ng mga tao na maghahandog sa mga apostol. Noon, dahil sa himalang to, sila ay nagsisimulan niyang ilang ipalagay na sila ay sila ang mga Diyos at magkasakripisyo pa. Ngayon, sa ating modernong panahon, iba na isip natin pagka Hermes bag. Bag. Ngayon, hindi naman sila nag-iisip ng bag noon. Pero kung isip natin, sa panahon na yon, Tsaka shoes. tsaka shoes. Ayan, bag tsaka shoes. Ayan. Ngayon, kung makita natin, kung maghahandog, alam niyo sa panahon ngayon, may naman naghahandog ng bag. May naghahandog ng pera sa mga pagano. Ang mga pagano, ganyan eh. Bibigyan kita ng ganito. Yung mga, ginodiyos nila yung mga namumuno sa kanilang mga simbahan. Hindi ko na sabihin, pero ito ang naging kaugaliang makapagano. Ayan. Sa verse 14 at 17, sinabi dito, nang malaman ito ng mga apostol na sina Bernabe at Pablo, pinunit nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Siguro ito, dinamitan sila na parang Diyos. Kaya pinunit nila yung mga damit. Hindi ibig sabihin na kung ano yung damit nila dati pa, pinunit lang nila. Hindi. Ibig sabihin, ayaw ko dito. Hindi ito ako. Sabi niya. So, sumigaw sila, sabi niya, mga Ginoo, huwag niyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad niyo. Ayan. Tao rin kaming tulad niyo. Ipinapangaral namin sa inyo ang magandang balita upang talikuran ninyo ang mga walang kabuluhang bagay na yan. Walang kabuluhang bagay ang mga bag na yan at mga shoes. At manumbalik kayo sa Diyos na buhay na lumikha ng langit, lupa, dagat at lahat ng naroroon. Sa mga panahong nakalipas, hinayaan niyang gawin ang lahat ng bansa, anuman ang kanilang maibigan. Gayunman, nagbigay siya ng sapat na katibayan, bibigyan ko ng emphasis yun
sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabulihang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuno ng kagalakan ang inyong mga puso. Ngayon, ano yung katibayan? Sabi ko, bibigyan ko ng emphasis to. Ano yung katibayan na sinasabi ni Pablo? Meron ba siyang saksi dun sa katibayan? Sinabi ni Pablo na ang Panginoon ay nagsasalita tungkol sa katibayan o saksi ng kalikasan. Ang paglikha o ang creation ay katibayan ng pag-iral o existence ng Diyos. Ibig sabihin, ang isang tao na hindi naniniwala sa Diyos, makikita niya na, okay, merong bundok, merong tubig, merong ilog na dumadaloy ang tubig. Parang may nag-design. Yan. But hindi sila nagsama-sama. Ibig sabihin, inayos. Ngayon, ibig sabihin, merong na-create. Kung may na-create, merong creator. May design, may designer. Ayan. Yun ang sinasabi nila. Sinabi ito ni Pablo sa Roma, Kabanata 1 o Roma 1:20-23. Sabi, mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na siyang maidadahilan pa. Sapat na ito ang reason, ang dahilan na dahilan para tayo magpuri sa Panginoon. Kahit nakilala nila ang Diyos, ito yung mas nasabi, mga deniers, siya hindi nila pinarangalan bilang Diyos at pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Pinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan. At ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad, at ng mga hayop na gumagapa. Yan, mga pagano. Maraming usapan nga tungkol sa evolution, pero hindi pa rin dahil meron nga tayong creator. Dahil may creation, may creator, ibig sabihin may nagdisenyo. Yan. Verse 18. Sa verse 18 sabi, sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin si Bernabe at Pablo. Nagpigilan ang mga tao na sila'y alayan ng mga handog. Hindi pa rin sila naniwala. Ginawa nila ang kanilang pinakamahusay na pagkumbinsi sa mga tao ito na sila ay hindi mga Diyos. Imbes na paniwala ang nag-iisang tunay na lumikha, ang Diyos na nagbibigay ng kanilang mga pangangailangan araw-araw, ang kanilang pagiging pagano ang nangunguna sa isipan nila. Ayan. Kasi nakasanayan ng ganun na sila. Sa verse 19, ngunit may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioch at Iconio, kaya Antigua. Sinusulan nila, susulan naman nila ang mga tagalista laban kay Pablo, kaya siya'y pinagbabato nila. Hindi pa sila nagkasya sa pagsulsol, pinagbabato pa. Pagkatapos siya ay pinaladkad nila sa labas ng bayan sa pag-aakalang siya ay patay na. Oto, pinagbabato nila si Pablo hanggang sa pag-aakala nila na patay na at umalis na sila. Yun ang nasa isip natin, no? Noong mga panahon yun, ang pagbato sa isang tao, sa isang individual, ay isang epektong paraan para patayin ang isang tao. Kaya inakala nila na patay na si Pablo. Verse 20, subalit nang dumating ang mga alagad at palibutan siya, tingnan nito, tumayo si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagpunta sila ni Bernabe sa Derbe. Ngayon, nung pong binabasa ko itong verse 20, iniisip ko, baka mamaya merong nawala dun sa subalit nang dumating, palibutan siya, baka merong kasunod to. Kasi tumayo lang si Pablo eh. Hindi daw. Sabi ko, sa tingin ko, ito ay isa sa mga hindi ka panipaniwalang mga talata sa Biblia dahil sa katotohanan, hindi ito akma sa ating likas na pag-unawa. So, sa kung paano nagaganap ang ganitong pangyayari, hindi ko alam kung nasaksihan mo na kahit sinong binabato ay tiyak, hindi pa sa tatayo lang. May hilo ko nun eh. Tapos baka mamaya, ito lang ha, basta na lang kinaladkad siya palabas ng lungsod. Binato ng mga bato hanggang sa tingin nila ng mga manunong na ikaw na siya ay patay lang. Tapos, ito,
Tatayo ka na lang nagbabalik sa syudad? Hindi lang yan dahilan. Sa talatang ito, sabi, tayo ay naharap sa isang supernatural na intervention ng Panginoon. Nagtipon ang mananampalataya. Pinaliguran siya, di ba? Sa paligid niya, usually, ito, ang mga Kristiyano, pag nagsama-sama, una, magdadasal. Salamat, o kaya kung may kailangan, iyan ang mga Kristiyano. Hindi naman siya sinundo at dinala sa isang emergency room eh. O kaya kung naka-life support siya, mananatili siya sa ospital. Pero wala naman na nung araw eh, nung mga panahon yun. Pero ito nangyari ha, siya ay tumayo. Pinagpagalan niya sarili niya. Sabi niya, oh okay na ako, let's go. Ganun lang yun. So, sabi niya, balik na tayo sa lungsod. Ito ay talagang isang napaka-kamanghabangang pangyayari kasi hindi ito mangyayari kundi dahil sa Espiritu Santo. Ayan. Verse 21, ang pagbabalik sa Antioquia, sa Antioch. Ang magandang balita ay ipinangaral ni na Pablo at Bernabe sa Derbe. Sandali, tigil ko muna dyan ha. Kasi kahapon lang binugbog siya. Tapos, nangyari, tumayo lang siya. Kinabukasan, papunta na siya ng Derbe. Baklase, no? At marami silang nahikayat na maraming alagad. Pagkatapos nagbalik sila sa Listra, Iconio, at Antigua ng Pisidia. Ito, sandali ulit. Kasi, bumalik sila sa Listra. Sabi ko, babalik tayo ha. Kung saan nangyari yung pagbato at pagkatapos ay nagpunta sila sa Iconia at Antioch. Kung ganun, binato siya dito, binalikan pa niya. Sinusundan siya doon, bumalik pa siya. Kaya sa madaling salita, sila ay walang takot at matapang na saloobin na nagmumula sa Panginoon. Panginoon na nagbibigay sa kanila ng tapang. Ito ay katapangan na nagmumula sa gawain ng banal na Espiritu sa buhay ng mga believers upang literal na bumalik sa sunog. Yun yung ating sinasabi ha. Bumabalik tayo doon kahit na tayo mapahamak at harapin ito sa isang personal na antas ng walang takot. Walang takot. Ayan. Verse 22-23. Pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Daranas muna tayo ng maraming kapighatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi nila sa mga alagad, sa bawat iglesia ay nagtalaga sila ng matatandang namumuno at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinagtitiwalaan. Ngayon, meron tayong 4 na bagay na ating tatalakayin dito. Una, pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Yan. Ito ang una na mensahe niya para sa simbahan. Ang dahilan kung bakit mahalaga at dapat pag-usapan ay dahil ito ang mga dapat palaging ginagawa at sa mga simbahan. Ito ay dapat mangyari kapag nagsisimba ka. Kaya tandaan mo, tayo ang simbahan, hindi yung building, tayo ang simbahan. Ngayon, minsan magtatanong ka, hindi ko alam kung nasa tama akong simbahan. Hindi ko alam kung tama ang pupunta akong fellowship. Pwede mo ba akong tulungan? May nagkatong sa'yo. Pwede mo ba akong tulungan kung nasa tama akong pakikipagkapwa? Ikaw ba, may sagot mo ito ha? Ikaw ba ay nahihikayat at napapalakas ang pananampalataya kapag nakikipag-fellowship ka? Yun ang unang ang tanongin mo. Ngayon, yun ang magandang sukatan kung tayo nagpupulong sa isang katawan ng Diyos. Tayo ay dapat nahihikayat at tumutulong na nagpalakas na pang-spiritual kapag nagtitipon bilang katawan ni Kristo. Maging encourage din tayo sa ating mga kapatiran. Ito ay dapat na ginagawa sa bawat oras na tayo ay nagkasama-sama. Ito ang kailangan natin lahat. Minsan kasi pinagkaitan nila ang kanilang sarili dahil hindi nila pinansin ang simpleng payo ng Diyos na huwag mong pabayaan ang pagtitipon sa inyong sarili. Magsama-sama na siyang dapat ugaliin. Ito ay nasa aklat ng Hebreo. Magsama-sama at mag-encourage. Ayan. Pangalawa, sabi, daranas muna tayo ng maraming kapighatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Ayan, mga ating pagsubok. Ang ibig sabihin ng salitang kapighatian, ang hirap, yung pagkalugi. Yan ang definition ng kapighatian. Kaya kung ano ang sinasabi ni Pablo na kailangan nating pagdaanan ang maraming paghihirap na bagay sa ating buhay. Ang modernong panahon dito sa States, no?
Hindi sila naniniwala dito sa katunayan. Tinatanggihan nila yung paghihirap. Ayun lang paghihirapan. Pero salungat yan sa pagkakristiyanismo eh. Talaga mahihirapan tayo. Kasi yan ang ayaw ng mundo. Tinatanggihan nila ang ideya ng isang katotohanan kay Kristo. Pagka na kay Kristo pa, kasama yan ang pagdurusa. Kasama. Sa unang Pedro 4:1, sinabi, yamang si Kristo'y nagtiis ng hirap noong siya'y nasa buhay na ito. Kayo man ay dapat maging handang magtiis sapagkat ang nagtiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. Ito pa isa. Roma 8:18, sinabi rin, para sa akin ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kalwalati ang ipahahayag sa atin balang araw. At ito yung pinakahuli, Juan 16:33. Sabi niya, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapigatian sa sanlibutan ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtanggubayan ko na ang sanlibutan. Yan. Si Kristo yung nagkasalita. Pangatlong punto na tayo. Sa bawat iglesia ay nagtalaga sila ng mga matatandang namumuno. Yan. Buti pumasok na si Kuya Oli. Ang titulong elder, loves kita Kuya Oli. Ang titulong elder ay kasing kahulugan ng tagapangasiwa o ang nagpapastol o ang pastor. Kaya bago si Pablo at Bernabe ay umalis sa mga lugar kung saan sila ay nagtayo ng mga mananampalataya o mga believers at isang lokal na kapisanan na sila ay magtatayo ng mga pinuno na kanilang itatayo at mag-o-ordain ng kanilang mga elder upang pamunuan ang mga tao para gabayan sila at turuan. Sila yung magka-follow up doon. Ayan. Kasi sinabi, hindi naman habang panahon nandun si Pablo at si Bernabe. So nag-assign na sila ng mga tao doon. Pang-apat, manalangin at mag-ayuno at ang mga ito ay itinagubilin nila sa Panginoon sa kanilang pinagtitiwalaan. Si Pablo at Bernabe ay maaari lamang manatili. Sabi ko, hanggat kaya nilang manatili at kapag kailangan na silang umalis, aalis na sila. At ang gagawin nila ay magkakaroon sila ng oras ng panalangin bago sila umalis at pag-ayuno at ipagkakatiwala nila ang mga believers, ang mga mananampalataya sa Panginoon at ito ay isang uri ng isang magandang paraan ng pagsasabi na ipinagkakatiwala na namin kayo sa pangangalaga ng Diyos. Ngayon, verse 24 to 25 na tayo. So tinahak nila ang Pisidia at nakarating sila sa Pamphylia. Pinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay tumuloy sila sa Atalia o Atilia sa ibang version. So ito ulit ang mapa. So ang Pisidia, andun siya. Tapos yung Perga, bumaba siya doon. At sa Atilia. Dami na napunta, no? Yan. Ngayon, mula roon, naglayag silang pabalik sa Antigua. Ngayon, babalikan ko yun, ha? Babalikan ko yung isang yun. Yan. Ang Antigua, na sinasabi nila, yun sa Syria. So, galing sila dito. Yan. Yung sa Antigua, sa Syria. Yan. Nanggaling sila dyan, dun, kaya dalawa ang Antigua. Yan. Isang Pisidia, isang Syria. Yun. Antioch ang tawagin. Antioch. Mula, sabi na, so verse 26 na tayo ha. Mula roon naglayag silang pabalik sa Antigua. Meaning, ang naglayag, sumakay ng bangka. Yan. Dito sila pinagkatiwala sa pagkalinga ng Diyos para sa gawain kanilang natapos na. Pagdating sa Antigua, tinipon nila ang mga kaalib sa iglesia at sinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong nagbukas siya ng pagkakataon sa mga hentil upang ang mga ito'y sumampalataya rin at matagal silang nanatili doon kasama ng mga alagad. Ito, parang lagay natin sa present situation para sila nagkaroon ng church conference. Ayan. Nireport nila ang mga nangyari sa kanila. Yan. So nilayout nila ito ang mga nangyari sa mission natin. Salamat sa Diyos dahil meron tayong ganito at patuloy uli sila magpaplano sa next nilang mission. Yan. Ang lagi kong tanong, ano na? Yan. Kapag tayo naglilingkod sa Diyos,
tayo ay nakalantad sa iba't ibang bagay. Ano yun? Ang saktan ka ng mga tao sa pamamagitan ng malulupit nilang salita. Diba? Sabi ko kanina, yung mga sudsol, mga ganyan. Hindi ko gusto yung salitang sudsol, pero ginamit yan ng Biblia. Kaya kung hindi pa sapat yung mga salitang yun, at sabi na hindi naaantig to eh. Pisikal na pananakit ang gagawin nila. Pisikal na pananakit ang isusunod para mapatigil ka ng mundo. Sabihin ng mundo sa iyo, hindi pwede ito hanggang sa i-break ka nila. Pero hindi tayo titigil. Ngayon, salamat na lamang at may mga believers na magtatayo sa iyo, mag-encourage sa iyo at pangangalagaan ka. Ngayon, meron tayong simbahan para mag-encourage natin. Sabi ko nga dun sa huling aral nung isang linggo, tayo'y nasa isang, kumbaga, ang ating simbahan ay parang ospital. Dito tayo pinapagaling ng Panginoon. Meron din tayong simbahan para mag-encourage at mag-hikayat para mapalakas ang ating pananampalataya. Ngayon ang panghuli, at mabibigyan tayo ng kapahingahan kapag naiulat na natin at sa kapatiran ng ating mga nagawa para sa Panginoon. Yan. Yan, sa atin sa kasalukuyan, halinawa ay dumagdag pa at lumakas ang ating paniniwala. Na sa tulong ng Banal na Espiritu ay maging matapang tayo na magbahagi ng salita ng Diyos at gamitin tayo upang maparami pa ang maliligtas. Ngayon, kausapin ko yung mga nanonood sa atin online. Tayo ba pagka tumitigil ba tayo pagka hinasaktan tayo? Yung di ba natin naisip ang Diyos ang unang nasaktan para sa atin? Siya yung unang namatay para sa atin dahil dun sa dumi natin sa ating kasalanan. Kaya, yun po yung challenge ko sa inyo. Kaya tayo po ay nanalangin para tapos natin ang ating pag-aaral. Salamat po o Diyos sa ibinigay niyong aral sa amin. Alam po namin na kayo po ang dahilan kung bakit namin ginagawa to. Alam po namin na kahit po kami nasasaktan, mapa sa salita o sa bintang ng mga tao, sa hindi tamang pagtingin nila sa amin. Alam po namin na hindi kami titigil dahil sa inyong Banal na Espiritu. Kami po ay magpapatuloy na palawakin ang inyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.